She was more the Smiths. We have still in the house. Anyway, nalagpasan ko na. Umiyak na ako. Nailabas ko na. Few minutes later. Cheese will stick one cheese. This the shoes mo the Smiths. We have still in the house. Gobos. What is gobos? The one that you're always bringing? The frozen one. We have still in the house. The one that it's Hege? You know what I mean? Yeah, I know this one that we always... Ayan, punong-puno ang sasakyan. I-fix pa namin yan para makaupo si Lucky at saka si Bunso. Ang init, guys. Grabe. I can't wait na makarating sa bundok dahil ang init dito. Oo. Ang init. Super init. Oh, yan oh. Saan sila mauupo niyan? Saan sila mauupo? Yung dalawa. Saan uupo si Lucky at saka si... Here. Tapos dumaan pa kami para bumili ng isang supot ng potato. Tsura ko. Nalalaglag na lahat na. Nalalaglag na lahat. Ayan. Puno doon. Daanan namin si Bunso at saka si Lucky. A few inches later. Eternity later. Hello po, kumusta po kayo? Nandito tayo sa bundok. Ayun. Dumating kami kahapon dito. Masayang biyahe. Tapos mga kaanak dito, kaanak ni Habi. Masaya kaming sinalubong dahil nga naka-isang linggo kami sa syudad. And then bumalik kami dito para kaming artistang sinalubong ng mga kaanak ni Habi. Pero kinaumagahan, which is today, meron pa akong natanggap na balita na iniisip ko na sanang huwag i-share. Anyway, nalagpasan ko na, umiyak na ako, nailabas ko na yung parang hindi ko matanggap na pangyayari, pero at the end, doon na naman tayo magwawakas. So, yun na nga, nakatanggap ako ng balita na namatay yung aking pinsan sa father side. Bali siya po ay 64 years old at siya ang pinakakuya namin noon dahil nga puros kami mga babae, 5 kaming babae at iisa lang ang lalaki namin na bunso. At yung pinsan kong yun ay parang tinuring naming parang kuya, matandang kuya. So para po sa akin masakit
po yung kanyang pagpanaw dahil nga meron tayong binabalak na pagbabakasyon kuno kung tayo matutuloy sa Pilipinas. Excited na akong makita siya dahil ilang taon, mga 34 years, dahil nga 4 years tayong hindi nakauwi ng Pilipinas. So, ganun katagal na hindi ko siya nakita. In a way, very excited akong umuwi dahil may mga kaanak akong matagal ko nang hindi nakikita. So, yun na yun. So, ituloy natin yung ating kwento na palayo na tayo. So, yun na nga, na binalita ngayong araw na ito sa akin sa Pilipinas na pumanaw na yung aking kuya, mahal kong kuya. Sorry po sa pag-share ko nito dahil malungkot po. Dahil maalala nyo yung mga mahal nyo sa buhay na namayapa, and at the same time yung mga kaanak nyo na nagkasakit gaya ng pinagdaanan ng aking pinsan. So yun na nga po, bago siya namatay today, bali may lamok. Bali 1 linggo po siya sa ICU. Yun. Ang lakas po niya, talagang ang buhay nga naman. Pag ginanyan tayo ni Lord na panahon mo na para ibalik natin ang katawang lupa. Yun nga ang sabi nila. Yun, kung panahon mo na, talagang hindi mapipigilan. Nakasulat yun na para sa atin yung ating kapalaran. So yun na nga, 1 linggo siyang nasa ICU at hindi namin inaasahan na ganun ang mangyayari. Ang nangyari po is isa po siyang masipag na magsasaka at may natusok daw sa kanyang paa, tusok, na pinabayaan lang niya. Ang pagkamatay daw niya ay titano. So yun na nga, kumalat siguro sa buong katawan niya. Bali 1 linggo, 2 linggo nang natusok, ganoon. Matagal na daw na iniinda niya. Pero yun nga, yung before 1 week, sabi niya, itakbo niyo ako sa ospital. Imagine, parang hindi na niya kaya siguro yung sakit na nararamdaman niya. So, ayun, tinakbo siya sa ospital. Tapos, ang pagkaalam ng mga pamangkin ko, tapos yung asawa niya, ay simpleng sakit lang. So, pinasok siya kaagad sa ICU. At yun, habang nasa ICU siya, maraming lumabas na nakitang sakit sa kanya na naapektuhan yung puso niya and at the same time yung kidney niya. Pero ang purpose ng pagtakbo nila sa kanya sa ospital ay yun nga, yung titano lang. Napakalakas niya, walang ano. So yun, hanggang sa nahirapan siya, pilit niyang lumaban pero as in wala. So ngayon na nga yung balitang ibinalita sa amin na yun, namayapa na siya. At yun nga, habang nagtatawag sila, sinasabi nila yung mga nangyayari doon, ganito ganyan. Balik kahapon siya namatay, tapos ngayon lang namin nalaman nung ready na yung lahat-lahat ng katawan niya para dalhin doon sa bahay nila na nakakabaong na. At yun nga, sabi ko nga, may vlog ako noon na ikinento ko yung way ng yung kaugalian pag may namamatay dito at may namamatay doon. So, of course, alam namin or sinasabi sa amin kung ano yung mga gastusin, mga dapat bayaran doon. So, yun na nga, kabaong, tapos yung, how to say, yung paghahanda ng lahat-lahat, tapos 12 days pa na mag-i-stay yung bangkay doon. At nasabi ko sa isang vlog, guys, na ang kaugalian dito sa Lebanon pag may namamatay is that mamamatay ngayon, bukas ililibing ka agad. So, imagine nyo na lang, isipin nyo na lang yung pag namatayan ka sa Pilipinas, na namatayan ka na nga, tapos gagasta ka pa ng bonggang-bongga. Iba pa yung guys, dahil 5 days, 1 week na nasa hospital siya, 5 days na nasa ICU siya, tapos yung sa bill pa sa hospital ay bali 600,000 daw. Tapos private pa.
Tapos, pag uwi ng bahay, paglagay sa kanya sa kabaong, iba pa yun. Tapos, 12 pa na magpapakain ka ng mga tao. Tapos iba pa yung pag 40 days. Pag 40 days, magkakatay ka na naman ng ilang baboy para ipakain sa mga tao. Yung bang ganon. So, ayun. In a way, para lang mailabas ko yung kahapon nakaiyak na ako ng bonggang-bongga. At so, anong magagawa natin? Yun lang ang hangganan ng kanyang buhay, di ba? So, ayun, na-share ko lang po. Masaya ako kahapon na nagbiyahe papunta dito. Tapos kinaumagahan, ngayon nga, yan ang natanggap kong balita.